Wala, hindi kami makakadaan. Oh, nagbukas ang railroad. Yan, nagbukas. Yan, nagbukas. Ayun, nagsarado na naman. Holy smoke! Morning. Dahil hindi ko kabisado ang area, dito ako natulog. Wala mga truck na katabi. I don't know kung safe ako or not, but yeah, it's morning, another day. So nilagyan ko ng kawad ditong aking busina. As usual, yung pinapakita ko sa inyo sa Facebook, just in case na bubuksan yung aking pintuan, babasagin or bubuksan, tutunog yan. Diba? So magigising ka pag once binuksan nila. Isa lang yan sa mga tip. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Danville. I think part pa ito ng Danville, yung aking tinigilan kahapon. Alas 5 ng umaga, pero maliwanag na, sobrang liwanag na. Ito yung season na nakakalamang kami. As in, nakakalamang kami in a term na kahit alas 8 na ng gabi, maliwanag pa. So mahaba yung aming driving hours. Mahaba yung daylight. So namamaximize namin yung aming 11 hours sa Amerika. Namamaximize namin yung hours sa Canada pag driving, at kung meron kang load na ganito kalaki. Naayos ko lang yung akong sapatos. And kahit wala ka ng driving hours, pero meron pa ring liwanag. Pag winter time, hindi na kami pwedeng mag-drive. Pag madilim na, 8 hours lang yung daylight during winter time. So ito yung summer season, yung pinakamaganda para sa amin sa oversize. But anyway, bago ako mag-start ng aking pre-trip, bago ako mag-check dun sa likod ng truck, kasi in a few minutes alis na ako dito bago pa mag-rush hour tong area, kasi marami ding mga workers na umalis dito para mag-work sa city, no? Kasi this is a little town ng Danville. Gusto ko lang basahin muna itong mga previous comments sa YouTube, sa aking channel, dito sa channel. From Judith Padolio: don't be fan of drinking energy drink, and no one cause of number one cause of kidney damages and finally leads to dialysis. Yeah, shout out kay Manoy. Lalagay ko dyan, Ken, yung comment ni Judith Padolio about sa dialysis, sa laging pag-inom ng energy drink. Pati na rin ako. Ako, umiinom talaga ako once in a while. Yung apat na energy drink na nailagay ko sa fridge, ubos na. Yeah, but pag nasa tracking ka, hindi talaga maiiwasan na iinom ka ng ganun na mga energy drink, dahil kailangan mong ma-energize. Hindi ka dapat antukin. Pero hindi naman siya lagi, no? Pero yung apat na yun, inubos ko na in just 4 days. Every day, iniinom ko siya. Kasi nga, nandun. But mostly talaga, coffee. Yung aking kinukuha, coffee.
And si Jade Abo, may letter I din po ba na driver sa Q-Line? Sa mga hindi nakakaalam po, yung letter I ay abbreviation po ng Indiano. Okay? Sana po masagot and thank you. Kung meron kaming letter I na driver. Meron. Nung nagstay ako ng 3 days sa Saskatoon, nasa hotel ako, kasabay ko yung driver, mga bagong driver na letter I, 2 letter I, and 2 Chinese at saka isang puti. 5 silang nag-orientation at that week na nandun ako sa Saskatoon. Hindi ko na lang binidyo, but nakasabay ko sila 2 letter I, 2 Chinese at saka pati sa opisina, may mga letter I sa opisina. Yeah, meron. Yung aking dispatch ngayon, na babae, letter I yun. But she's good. Yeah. She's learning kasi ang mga hawak niya sa RGN ay mga puti. And 2 lang kami na Pilipino na nandun sa RGN. So mostly nakikipag-deal siya sa mga puti na driver sa RGN. So letter I. May mga letter I kami mga kasama. Si Kigba, Dol, nasuway ka na mag-ihi din sa Tampaludo sa ligid. Ibig sabihin kung naka-ihi na ba ako dyan sa gulong sa truck pag naka-parking. Hindi kami umiihi sa gulong. Hindi ko iniihian ang gulong. Kasi pinapakintab ko yung gulong eh. No? Nilalagyan ko yan ng pampakintab. Hindi pa ngayon, but siguro pag uwi ko, magdadala na ako nung tawag dito. Yung electric na pang ano dyan, yung basta pampakintab, pero hindi namin iniihian yan. Iihi kami sa gilid, like this one, naka-parking kami sa gilid. And sa damuhan, hindi sa tawag dito sa gulong. Kung meron ka namang ganito, okay, bote, huwag kang umihi sa damuhan, lalo na sa parking area na maraming mga truck, dahil of course nakikita ka nila. Ayaw mo naman siguro mabidyohan, di ba, na tapos ipopost ka sa sa Bonhead Tracker dito sa Amerika. So dito ko lang umihi sa loob ng truck, close it, okay, i-hit din, tapos tapon mo. Huwag mong itapon basta lang sa semento. Yun ang mga ginagawa ng ibang driver. Tapon, nandito lang, tapon lang ihi sa mga parking. Marami yan dito. Ang lugar, pag merong mga letter S, mga Somali na driver sa area, sa bayan mo pa ng mga Indiano, dugyot ang area. Dugyot ang area. Kasi yung mga puti, yung mga American, hindi sila gumagawa ng mga nagtatapon ng ihi sa mga parkingan, sa semento, tatapon ng ihi. Hindi sila ganun. Ang halos gumagawa niyan, mga letter I at saka letter S. Somalia, mga Somalia. So yun ang gagamitin kong word, S, hindi yung buong word, okay? Letter I, letter S. So yun ang S is letter I is okay? So marami yan sila dito. So yung umiihi kami sa gilid o lidge, no, hindi. And ito, may i-reveal ako sa inyo. Hindi naman siya i-reveal, but babasahin ko lang. Naglabas ng ano tong tawag ni ate dito. Pero si Isabel, shout out kay Isabel. Hello kuya, makinig muna kayo saglit lang. Pero nababasa niyo naman siguro dyan sa comment, but ito basahin ko lang. Hello kuya, para direct ko na tong sasagutin sa kanya. I don't know, pero nag-i-enjoy ako panoorin ng mga vlogs mo since nakita ko ang channel mo 2 months ago. Love the quality, beautiful scenery, good friendship, information about road signs and tracking and etc. Masasabi ko lang as Filipino citizen, hindi natin makukumpare ang Pilipinas pagdating sa tracking, which is true. Mga kababayan ko, sabi niya, familiar naman siguro kayo sa map of the Philippines. Nakikita niyo ang kipot ng Pilipinas. Ang mapa ng Pilipinas ay parang butike na putol-putol, makipot lalo na sa Metro Manila. So medyo may part na malawak lang ang land area is bandang Mindanao or Nueva Ecija, yun ang mga farming area, no?
Tama naman si ate. Pag sa city, talagang makipot dahil congested na masyado. So if trucking business mo, para kang bumili ng kotse na wala kang garay, wag nating i-compare. Wag nating i-compare kabila. Ang Pilipinas sa Canada, Amerika, Australia, malalaki at malawak ang bansa nila, maraming pwedeng gawing alternative route. Sa Metro Manila, wala ka namang ibang choice na madadaanan kundi EDSA lang, North and South Expressway. May mga new flyover pero ganun din naman babagsak or madadaanan ka pa din ng residential or matataong lugar. At pinaka-real talk dito sa Pilipinas, dami niyong complain. Drivers, kayong mga drivers sa Pilipinas. Pero maraming kamote talaga, aminin nyo man o hindi, yung tipong isasampa na talaga ang motor sa bangkita para lang makasingit sa traffic. Di ko nila lahat. Kasi 3 tito ko ang jeepney driver, sabi ni ate. Tapos pag nahuli, mangangatwiran pa ng mali or pabalang, matatawa ka na lang sa mga palusot na sagot ng mga kamuting driver. Shout out na lang kung sino man. Naputol eh. Kung sino man, sino ka man. And alam nyo, wala naman kayong mali. Ba't hindi nyo i-complain kay Sir Gob? Di ko maintindihan ba't nahuli kayo, may oras naman ang paglabas ng truck. Puntahan ko nga dun sa comment. Kasi parang nabitin ako dito ito. Okay. Doon tayo sa yung tipong isasampa pa talaga ang motor sa bangkita para lang makasingit sa traffic. Di ko naman nila lahat kasi 3 ang tito kong jeepney driver. Tapos pag nahuli, mangangatwiran pa ng mali or pabalang, matatawa ka na lang sa mga palusot at sagot ng mga kamuting driver. Shout out na lang kung sino man ang nanonood kay Dada ko. Si Dada ko ay si Gab with MMDA Sir Gab Go. Okay. Daming pasaway regarding truck drivers. If mahuli kayo gaya ng kino-complain nyo dito, then alam nyo wala naman kayong mali. But hindi nyo i-complain kay Sir Gab. Di ko maintindihan ba't nahuli kayo, may oras naman ang labas ng mga trucks. Di kayo huliin if walang makitang mali. Huwag kayong papahuli dahil alam nyong malaki ang ikukutong sa inyo. Tama naman, real talk naman si ate. Pasalamat na lang tayo na hindi tayo taga letter I. See, gumagamit din siya ng word, yung letter I. Instead na complete word, ginagamit niyang letter I. Kasi sa kanila, lahat ng drivers, walang ginawa kundi bumubusina. So may tawa. May Phil Indian vlogger nga akong napanood. Alam na alam niyang nasa Pinas na siya kasi wala na bumubusina. So yun lang. Thank you, Dansap. Thank you so much, Isabel. Real talk, totoo yung sinasabi niya. Ang daming complain, no? And isa din sa problema natin sa Pilipinas, yung sistema. Pagkuha ng lisensya, ang daming mga signs na sinusunod, mga exam, pero hindi na i-implement yan sa kalsada, no? May mga signs pero nakatago or natatakpan ng ibang mga signboards dyan sa Pilipinas. Hindi talaga siya visible na, oy, ito, no turn right, no turn left, okay, no overtaking. Natatakpan, maliliit. Yeah, shout out sa inyo. Kung sino man kayong mga nag-aasikaso dyan sa highway or mga signboards dyan sa Pilipinas at saka yung pag-implement ng batas. And isa din, yung mga kutong-kutong. Kunting mali, kutong. Kunting mali, kutong. Dahil ayaw magbayad, ayaw pumunta dun sa City Hall, magbabayad na lang. So, nasasanay yung mga traffic enforcer na mangutong, no? Dito, walang ganon. Dahil pag ticket, no contest na, no kutong-kutong dito na magsisingit ka ng pera, sir, wag mo na akong tikitan. No. Kung pagbibigyan ka ng warning, good for you. Pero pag tinuluyan ka, delikado yung lisensya mo. Dahil mamarka yan. So, anyway, let's go forward na sa ano. And si Jamie Tini Bruso, murag gihilamos mo tong sunblock lotion. Mark, ayaw ana. Basta yun, amping. Yeah, yung sunblock, pag sobrang init. Yeah, may sunblock naman ito. Sobrang init na. Lalagay mo na siya para hindi masunog yung ano mo,
Hindi masunog yung balat. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag pag summer dito, sobrang init din. Kung malamig, malamig din. Kaya nagsasabi na dyan sa comment na pag nakarating na sa Pilipinas, mas sobrang init. Sobrang init din dito. Isang mundo lang tayo. Wala tayo sa Mars. Wala tayo sa Mars. Nandito ako sa Pluto. No, isang mundo lang tayo. Mainit din yan. Same lang tayo ng nararamdaman. Kaya protect your skin, yung mukha mo para hindi masunog. And si GB Alfanta, sikat ka na PT, dapat may pa-t-shirt ka na. Ibig sabihin ito yung nakita or tawag dito, yung pagpasok ko sa border, ito yung follow-up ko na vlog doon na nakita na ng officer or namukhaan niya ako sa YouTube, no? Nakita niya ako sa YouTube. Hindi yun sa pagmamayabang na, nakita na ako ng officer, sikat na ako. Hindi ganun. Nakita niya siguro dahil may mga siguro nag-YouTube siya tapos ay alam niyo sila mahilig sila mag-search no. Then may, di ba naglalagay ako ng mga mukha ng mga officers sa aking thumbnail. So for sure hindi niya naintindihan. Nakita na lang siguro yung mga tumatawid ako sa border na naglalagay ako ng camera or nare-record yung mga conversation sa border. But hindi niya naiintindihan. Yun lang siguro pagtawid kasi English, pero yung content, kabubuan ng aking video sa itong channel, hindi naiintindihan dahil nagtatagalog ako. So, hindi yung parang sikat ka na. No. Yun ay gagamitin din nila. No? Gagamitin din nila yon pag once na nagkamali ka dito sa loob or meron silang nakita na pwedeng ibato sa'yo or pwedeng yano sa'yo, mas delikado yun. Mas maganda ngayong hindi nila alam pero pag na-recognize ka na nila, no man, hindi siya maganda. But gagawin mo lang, gumawa ka lang ng mabuti na para hindi ka na makitaan ng butas para hawakan. You know what I mean? Yeah, hindi sa So anyway, that's it. Florante Dacanay, hindi nyo pa ginagamit ang back camera ng truck nyo. Sayang naman. Meron. Ginagamit ko yung back camera pag may load ako at saka empty. Minsan nakakalimutan kong i-on, but ginagamit ko siya. Yun ang pulis naka-standby doon. Kita nyo ba? You know, parang nag-speed gun siya Good morning, class! Alis na tayo. Ihatid na kita sa Canada. And 50-50 pa kung makakapasok ako or not. Wala. Wala ko plat. Patay ako. Okay. Okay. Oh, smoke. Gaya nito, example, nandito ka. Huwag mong ihian tong gulong. Dito ka umihi. Diretso sa lupa. Dugyot pag sa gulong.
Thank you sa parking. Yung pulis nandun pa rin. I need fuel. Kalahati na lang yung fuel ko. Turn left on North 1300 East Road, then take the first right. Yung purpose ng green na washer fluid na nilagay ko dun sa the last few days, nilagay ko sa washer fluid reservoir para to sa bugs. Kasi pag ganitong season, ang daming bugs, no? Yung mga galing dyan sa mga damo. Pag nasa highway ka, kita niyo, ang dami, oh. Mga tumatama sa windshield. So, yung green na yun, pang bugs yun. Madaling makatanggal ng windshield bugs. Sarap sanang magkape, but walang tigilan dun eh. We have a green light. Turn right at the traffic light, then exit right. Thank you. So yung aking ruta, again, diretso lang dito sa 150. Ito ay West 150. Diretso lang siya. So from the start ng aking ruta, na-explain ko kahapon, allowed akong mawala sa aking Exit on the permit route. 174 west toward Champaign. Allowed akong mawala sa aking permit route in 1 mile, 1.6 kilometers. Para sa refuel, pwede akong umalis sa aking route. Refuel, shower, grocery, pwede. So allowed ako dahil ito ay 750. Wala pa, half mile. Galing doon sa point ng aking detour. So wala akong problema umalis sa hindi, 36, tama. 36 ang nakalagay doon sa may bridge doon sa 74. Ito yung papuntang 74. 36 yung bridge. So dito ako dadaan. Yeah, dyan ako lumiko kahapon. When possible, turn. Dito, exit ako dito. So ito talaga ang aking start ng detour sa Illinois. Pero si GPS, ayaw niya akong padaanin dito. Gusto niya dito. Nandito yung construction ng bridge. Dito banda. Kaya bawal kami dyan. Pero itong si GPS, magdi-detour ito mamaya. Mahihiya din yan eh. Magdi-detour yan. Dito masyado lang kasi ayun nag-detour na siya. Sumunod na siya sa gusto kong mangyari. Kasi pag may nakita siyang fastest highway o route na idaan ka niya doon sa nilagay mong flag, doon ka niya padadaanin. Hindi ka niya idadaan doon sa gusto mo. Ngayon, ang gusto mo, dito talaga, dito sa kung saan yung route. Ngayon, nasunod na siya. Wala siyang magagawa. Wala siyang option. I'm the boss. Kaya masikip lang to dito. Oh, I think may pulis na nakasunod sa akin. Sa Illinois, hindi mo kailangan ng pilot sa load na ganito. Farm equipment, hindi mo need ng pilot dito. Maselan lang yung S1, S side like Maryland, West Virginia, Pennsylvania, Ohio, Indiana, yun ang mga maselan na state. Need mo ng pilot. But dito hanggang South Dakota, Iowa, and North Dakota, hindi mo need ng pilot.
Unless kung talagang umabot ka doon sa nilagay nila sa kanilang tawag dito dimension na like 16 wide, need mo na ng pilot noon, dalawa. Pero pag ganito lang mga 13, 11, 14 wide, no, hindi mo need. Ikaw lang mag-isa. Pero mas maganda ikaw lang mag-isa dahil, you know, anytime na gusto mong tumigil, anytime na gusto mong matulog na dito, wala kang iisipin na okay kaya yung pilot, di ba? Okay kaya sa kanya dito na side. Kagaya yan, may kasalubong na truck. Nagulat siya ngayon, may oversize. Pero ang kagandahan sa mga secondary highway, this one is secondary highway, napaka-smooth ng kanilang kalsada. Walang lubak. Wala kang makikita mga bahay dyan sa gilid mismo ng kalsada, sa just close sa highway. Wala. May mga bahay, makikita nyo man may mga bahay, but meron silang driveway away from the highway, like 50 meters from the highway. So, yeah, lahat ng aking detour is farmland. Illinois is known for farmland, mga choy. Mga mais, ano po ba yung mga tinatanim nila dito? Kaya makikita nyo dito sa scenery, sa TV, yan, nakapagtanim na sila. Lahat ay farmland. South Dakota is farmland. Iowa is farmland. Minnesota is farmland. Indiana, farmland. Ohio, farmland. Pennsylvania, bukidland. West Virginia, bukidland. Maryland, bukidland. Pero may farm ng konti sa Maryland, but hindi talaga yung buong state na halos farm. Sarap tumigil eh. Bili ng kape. Wala lang akong parking. Ano? Ayun o, fire station. Yeah, may area sila dyan na I think pwede akong mag-park, then makakalabas na agad ako dyan. Itong side na to, Oakwood District. Then labas ako dito. Kaso lang may nakalagay no truck parking or no truck entry. In a few months, lahat ng mga farm area, mag-harvest na yan. Ang bilis na yan tumubo. August, harvest na yan sila lahat sa kanilang crops. Kasi mag-i-start na naman ang winter time. Ito lang yung season na mabilis silang magbungkal, linis ng kanilang farm, inject na mga kailangan i-inject sa soil, and then mga seeds. After a few weeks, ayan na, makikita nyo, mais. Karamihan sa Illinois is mais ang kanilang tanim.
4139 North. Antique Quarters. There you go. Alright, back to Interstate Highway. Pero meron pa akong ilang detour. Ilan pa? Siguro 3 pa yata. Freeway 400 entrance. meters, arrive at coordinates on the right. Continue on the current road. Okay, back to highway. Sa 39 North. Here we go, look at that. Mga bikers. Wow. Nice, eh? Ganyan mga big bikes nila dito, mga choy. Oh, holy moly, man. Ganon ang mga big bikes nila. Talagang road trip. Yan ang road trip. Surprise! Oh, oversized din siya. Oh. What's here? The dam. Illinois Valley Veterans Bridge. Okay. Mga barge, oh. The last time, doon kami dumaan sa kabila. Ang daming barge dito, I don't know. Anong hinahakot dito sa gilid. Ano kaya ang ginakarga dito? Skinny Bridge. Surprise! Slow down. Thank you. Tumabi na siya. Thank you, sir.
come on, come on. I need more space, bro. Thank you. Nice car. Oh, I like here. Ganda na kanilang tables sa ano, Lazada. Naka tables. Thank you. Daan mo ng Bisaya ha. Ayos mo si Kalampag ha. Tabi. Tabi mo na. Let me do it. Ito naman ang Princeton, Illinois. Ito yung town ng Princeton, Illinois. So, i-google ninyo sa inyong mga phone. Tingnan niyo kung saan yung Princeton. As in, Prince, T-U-N, Princeton, Illinois. Ito siya. So dito naman dahil town siya, hindi busy highway like interstate highway, mabibili sa mga sasakyan. So mga bahay nandito lang sa gilid. Okay? So it's different sa big highways. Wala ka talaga makita sa mga interstate highways na may mga bahay dyan sa gilid-gilid kagaya nito. It's different. Sa mga town, ng mga bahay nandito lang sa gilid ng kalsada, may mga lawn sila. Napakatahimik ng community. Nakataas pa ng kamay si kuya, nakaganyan pa oh. Ganda ng maple sa oak tree. Tama ba? Oak tree ba yan? Yung kulay, anong kulay ba yan ng ano niya? Dahon? Parang sunog. So may mga signs dyan, mga signboards dyan ng State Highway at saka ano bang tawag dun? Sa State Highway, dalawa kasi, tatlo yun eh. May State Highway and yung Town Highway, yung square at saka yung parang shield. That's State. Yeah, so dalawa siya, 6 and 34 and Illinois Highway 26 here. Medyo nakakalito siya pag nag-drive kayo dito. Anong ibig sabihin ng mga signs na yan? Alin ang susundin mong signs na yan? So makikita mo ang signboards, ang daming orange. That's construction area. Meron silang nilalagay ng mga alternate route. And yellow is school zone, pedestrian lane. So there's no reason na sasabihin mong hindi ko alam, dahil ang daming nilalagay nila na signboard. So hindi ka magkakamali dyan. So, pag sinasabing alt straight, ibig sabihin alternate ng I-80. Ibig sabihin yung I-80, the main highway, ay merong road construction. So para yun sa mga, lalo na oversize na mga karga,
ito yung best way mo na dadaanan, hindi yung sa 80 dahil hindi magkakasya yung load mo. There's something going on there. Merong lights. Not really sure. Zoom in ko nga sa camera. Okay. So, traffic jam dito sa may isang town na naman. I don't know, it's rail tracks. Kanina pa siya eh. Maalis na yung mga sasakyan. Oh, may oversize pala sa aking harap po. Maalis sila. What happened, bro? Parang kanina pa to dahil mag-aalisan sila eh. Okay. Wala namang train. What's happening there, bro? Alright, now we're moving. Okay, naka-on ng lights pero walang train. Oh, nag-close na naman. Why? Parang malfunction yata ang rail tracks. Wala namang dumadaan na train. But nag-aalisan na yung ibang car. Yeah, malfunction ang rail tracks for sure. Walang train eh. Meron na isang lalaki doon, no? Tinitingnan niya. Kaya tinatawagan niya ang ano. So hindi ka makakadaan dahil yung barrier niyan, bakal yan. Hindi mo pwedeng banggain. That's a US state property. Yeah. Kanina nagbukas eh. Then biglang nagsara. Yan ang control nila, oh. Yan ang control ng train. Signal malfunction. For signal malfunction, call 1-800-321-3891. Iowa State, Interstate, Milepost 136, US 634, DOT, blah blah blah. So yun ang kanilang bot, no? So tatawagan mo siya para sa malfunction ng lights. Wala na, ubos na aking oras dito. Wala, hindi kami makakadaan. Oh, nagbukas ang railroad. Yan, nagbukas. Yan, nagbukas. Ayun, nagsarado na naman. Holy smoke! Nakalusot yung dalawa. Fuck's sake! Wala, delikado to sa aking sasakyan. Kasi pag once na dadaan ka dito ngayon, tapos seconds lang aakyat siya, bababa na naman. So sasabit yung aking load. Lumusot siya, oh. Fuck's sake, yeah. Do it like that. That's good. Do it like that. Ayun na. Yeah, sasarado na naman siya. Seconds lang yan. Yan, no? Oh, sabit! Ang tangke! Fuck! Sake!
Holy moly, man! Baka sasabit eh. Okay, hindi na. Wala na. Holy smoke, yun na naman. Holy. Masira yung aking load eh. May oversize pa. Gat, tumawid ka sa gitna. Yeah, go. Go. Oy, truck, wag mong subukan. Fuck's sake, man. Baka sasabit eh. Nakakatakot yun. Kasi seconds lang tapos bababa na naman siya. Holy. This one in Sheffield. Ayun, narinig ko na naman. Tumugtog na naman siya. Tumiting teng 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 teng. That's crazy, eh? Wala na, late na ako sa aking ano. Hindi ako makakarating ng Canada dahil ang dami ko ng delayed. Fuck's sake. And ito yung last exit ko. Oh, I mean last detour. Tapos na. Liliko na lang ako dito, then I'm done. Babalik na ako sa interstate. So makikita ninyo dalawang sign, right? This one is US route, this one is state route. Okay? USX in Illinois 78. Huwag kayong malilito. Dalawa yan, yung US route, yung shield na white, that's a US route. That means yung highway na yan, connected yan ng bawat state. Bawat state, Illinois, Indiana, kung saan aabot yung US 6 na yan. State route yan, ang tawag dyan. State route. Oh no, US route, sorry for that. US route, yung shield na white. Okay? Yung nakalagay na Illinois, yung nakalagay na Illinois 89 or 78, that's a state route. Sa kanila yan. Sa kanila lang yan. Ibig sabihin, tatain muna ako dito. Ibig sabihin, sa state lang yan na sa state lang yan na route nila. Sa Illinois lang yan. Hindi yan applicable. Oh, sorry ha, sorry. Washroom muna ako. Oh, baka sasabit ako dito, men. Ah, hindi na. Baka sasabit ako. Sasabit ako pag angat. So again, yung route na yon, ibang state route, US route, iba yung state route. Yung shield na yan na blue, na kulay blue na 80, that's interstate. That's connected all the way from all interstate. That's a main highway, just like this one.
Okay, main highway. Ang speed dyan ay 80, 70 miles an hour. Ang US route, it depends kung dadaan siya ng isang town, bababa yung kanyang speed. Hindi permi ang kanyang speed like 70 miles an hour. No. Kung anong speed ng town at doon dadaan yung US route na yan, sasabay siya doon sa kanyang sa speed ng town. Okay? But different sa speed ng interstate, yung blue na shield that's connected all the way interstate to interstate, kaya tawag siyang interstate highways, kulay blue. So straight talaga, walang traffic dyan, I mean walang traffic light along the way sa interstate, wala, diretso yan. So iba yung state route, iba yung US route, iba yung interstate route. Interstate, blue na shield. US route, white na shield. And yung state route ay parang rectangle or square ang pag-style. Nagets? Delikado to. Grabing bagal ng ano, bagal ng flow ng fuel. Oh my, I have to decide na if I'm gonna reset, then I'm gonna reset. Di ba sabi ko kanina yung aking oras ay just enough lang talaga siya na makarating ng Canadian border. But ang daming tigil, ang daming mga tawag dito, kagaya nito, fuel up. Naggamit ako ng almost 20 minutes, pumunta pa ako sa loob. Then kanina sa train tracks, takes time. Gumamit ako ng pre-trip kasi pag once na konti na lang yung remaining hours mo, no? Like example kahapon nga, nakwenta ko lahat, na-edit ko na lahat yung aking oras. Pero sakto lang talaga, 19 hours and 30 minutes hanggang border. Gamit ng pre-trip, kakain ng oras. Ginawa ko nga pre-trip kanina is 10 minutes. Delayed kanina sa rail trucks, mga 15 minutes. Okay? Refuel ngayon. Yung takbuhan doon sa detour na 55 lang. Okay lang sana kung nakakatakbo ng 70, 65. No. So nauubos yung aking oras. I got only 6 hours, 12 Turn right on minutes. South State Street, then take the first right. Yeah, 6 hours and 12 minutes sa aking time. And mahirap kasing maghabol ng oras, lalo pag saktuhan lang. Mahirap. Yung mindset mo laging nagmamadali. Mindset mo parang go, 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 go. Bring it on. So, doon papasok yung disgrasya. Turn right on I-80 West.
So nung papasok yung aksidente dahil pinupush mo yung sarili mo na sige, kasi kailangan kong umuwi. Kailangan kong makabalik ng Canada, kailangan kong maka-celebrate kasama aking pamilya during sa Father's Day. But anong gagawin, no? Mahirap i-gamble yung aking safety. Safety ko, yung load, yung safety ng ibang tao sa highway dahil nagmamadali ka. Mahirap. So I have to decide na di talaga siya abot. Kahit anong pilitin ko. Re-reset ako. Maybe here sa largest truck stop or sa Floyd. Floyd, Iowa. Itong nakikita nyo ngayon ay nasa Iowa 380 na ako. Interstate 380. Nilagpasan ko na ang largest truck stop. Gusto ko munang lumapit ng konti. 380 with a 58-minute delay. Lumapit ng konti doon sa aking detour. When I go this way, you're good? Thank you. Holy moly, man. It's a long lineup. Holy smoke, man. What's happening? Delay 36 minutes. Fuck's sake. Anong nangyari dito? What's happening? No, hindi ako pwedeng mag-alternate route. Mawawala ako sa aking permit. Construction. Okay. I think this is the bridge na sinasabi ko. Yeah, this one here. Construction 5 kilometers ahead. I-84. Yeah, I think this is the bridge. Nakita nyo, the more na nagmamadali ka, the more na hinihila ka. Slow down, slow down. So hindi mo kaya, hindi kayang oras. That's it. Kita gaano kahaba yung traffic ko. That's 5 kilometers, man. Fuck's sake. Kaya there's no chance. There's no really chance na makabalik ako ng Canada tomorrow. No way. Mismo ang panahon na ang humihila sa'yo, parang pinipigilan ka. Slow down. Okay, kukunin ko itong dalawang lane. Mahirap masingitan eh. Cedar Rapids, Iowa. Fuck's sake. Oh.
smoke, man. What? Grabe. Salamat ka. Mahaba ang pasensya ko. I think ito yung bridge na ito, pero nag-change na sila ng side eh. Dati dito sa left side. Okay, saktuhan lang siya. Okay, malapad. That's good. Yeah, malapad. Nice, I like it. Thank you. Yeah, that's it. Tapos na. Detour na lang ng Iowa 18, then isang detour na lang 18 din South Dakota. Pero hindi ko na kaya. 3 hours and 49, 4 hours pa ang destination. So laki na nabawas sa akin. This one is 11 hours drive, 3 hours and 48. So 4 hours to time to destination. Short. Force of nature. Huwag kang magmamadali. Stay safe. Easy ka lang. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Can't you feel this is real, you and me? Nothing in our way. Baby, we were born to run. Take them back road, let's make a great escape. Cause this life moves fast and we can't stop time. So put your hand in mine. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road.
dito na ako magpapalipas sa Floyd, Iowa, dito sa Loves. Pero pa sana 35 minutes na drive papunta doon sa isang flight J kung saan doon ako dadaan sa aking detour. But dito ko na lang pinili na mag-stop kasi may free shower ako, makapaglaba pa ako, and then yeah, gusto ko na rin magpahinga para mag-start yung aking reset ng mas maga. Sunday morning tapos na ako ng aking reset, but probably papasok ako ng Canada by Monday morning siguro kasi from here hindi rin siya abot hanggang border from here kasi may mga from here 35 minutes sa liliguan ko, sa liliguan ko another 3 hours and 45 minutes hanggang South Dakota, then South Dakota, North Dakota, then may detour ako ng North Dakota, labas ako ng Grand Forks. Alam kong hindi nyo alam yung aking mga sinasabi, panoorin nyo na lang sa aking vlog by next Sunday, no? Monday ko na siya ma-deliver dahil wala na akong oras. Hindi kaya yung Winnipeg papuntang Maryland, then Maryland babalik ulit ng Winnipeg. Short ako ng oras. So dito na ako okay lang sana kung walang driving hours sa Amerika at Canada, parang Saudi Arabia na just drive. Okay lang yun. Pero dahil govern kami ng oras sa Amerika, kailangan namin tumigil pag wala ng oras. Hindi na kailangan pilitin dahil yung sabi ko nga kanina, yung aking oras ay just enough from there sa nag-start ako hanggang border 19 hours. Pero dahil pinigilan ako ng panahon na daming detour, ang daming mga slowdown, mga construction, so bakit ko pa pipilitin? I have to stop, rest for 36 hours, and I'll see you guys on my next vlog. Have a good night.